Almost early morning po. Nang live video po ulit ako. Kasi po yung last pong video, pag inano ko po yung mga pangalan po, baliktad po eh. Hindi po yata nababasa. So, yung pag-live ko po, bali po pananawagan ko na po sa parents ko po. Kasi po, bali po yung ama ko po, si Baldamaro po. Inayawan po ako. Ang alam ko po pinagdadalang tao pa lang po ako ng ina kong si Hilda Coronel po ay inayawan na po ako. Mas pinili niya po yung pangarap niya na maging director someday po, na ngayon nga po. Ewan ko po kung buhay pa po ba siya o palabas niya lang po. Napatay na siya. Kasi po dengue daw po namatay yung ama ko si Baldamaro. So napaka-imposible naman po namatay po siya sa sakit na dengue. Ang alam ko po kasi, ang namamatay po sa sakit na dengue, yung mahihirap po. Yung mga wala pong pambili ng gamot, pampa-hospital po. Kasi po ako, nagkasakit din po ako ng dengue. Ang anak ko po, yung pangalawa si Jetro po, nagkasakit din po siya ng dengue. Pero po dahil po sa may pambili ng gamot, may pampadoktor, may pampa-hospital po, yun po, nabuhay po. So, ang alam ko lang po na namamatay sa sakit na dengue, yung wala pong pera po pambili po ng gamot, wala pong pampa-hospital, wala pong pampa-check up, wala pong pambayad po sa doktor. O, yun po ang alam ko. Ayun. Paano po yung niwanag po ng cellphone ko. So, magpapakilala po ulit ako. Ako po si Janet Madrona Ayala po. 50 years of age na po ako. Iniwan po ako ni Hilda Coronel matapos niya po ako isilang sa Immaculate Conception Hospital. Iniwan niya po ako sa Biga, Legazpi City po. Ito po ang spelling ng Biga, Legazpi City. Biga, Legazpi City. So, ito po ang spelling ng name ko. Janet Madrona Ayala po. Ang Janet po ay given name ko po. Madrona po ay middle name ko. Ang Ayala po ay last name ko po, surname or family name po. So, iniwan po kasi ako ni Hilda Coronel nang wala po akong pangalan. Walang birth certificate po. May iniwan po siyang sulat ng ako po iniwan niya, pero wala pong nakasulat doon kung anong pangalan ko. So, yun po. Kaya po pinangalanan po ako ng Janet po. Kinuha po sa birthday ko po na June 1975 po. At yung birthday ko po, hindi ko po alam kung ano po yung tunay na birth date po ng birthday ko po. So, hanggang ngayon po, wala pa pong nangyayari. Magmula ng unang live video ko po, pangalawa, pa-effect po talaga yung mga video ko po. Hindi ko po alam kung buhay pa po si Hilda Coronel. Kasi po hindi po ako mahilig manood ng TV kasi ang dami ko pong ginagawa po dito sa bahay ng family po ng ex-live-in ko. Dito po kasi kami nakatira ng mga anak ko. Para pong squatter po ba? Ganun. Kasi di naman po kayo mga may-ari. Sabi nga po ng kapatid na babae ng ex-live-in ko po. Dapat po alam ko daw po yung kung saan po ako nakatayo. Kung saan daw po yung lugar ko kasi hindi ko naman na daw po live-in partner yung kapatid niya. Ay, si kuya niya po. Bali po yung live-in partner ko po is panganay pong anak ng pamilya po ng ex-live-in ko. So, yun po.
So, sabi ko nga po, if I have time po, gagamitin ko po yung gagamitin ko po na pribilehiyo ng live video sa Facebook po. Para po sa pananawagan po, maipagbigay alam po sa both sides ng parents ko na si Hilda Coronel at Baldomaro na ako po ang anak nila. At isa pa pong dahilan ay nagtataka po ako dahil nang mag-search po ako tungkol sa kanila ay may kinikilala silang mga anak na sa kaalaman ko po, ako ang nag-iisang anak ng magulang ko po, ni Hilda Coronel at ni Baldomaro. So wala po silang ibang anak. Magmula po nang isinilang po ako ni Hilda Coronel June 1975, hindi na po siya nagdalang tao po muli at hindi na po siya nanganak muli. Yun po ang alam ko po. So, may mga nagpapanggap po napakarami na anak daw po ni Hilda Coronel, maging po sa side po ni Baldomaro. Ang alam ko po, may asawa po si Baldomaro na hindi naman po anak ni Baldomaro yung mga kinikilalang anak ni Baldomaro na anak ng asawa ni Baldomaro. Hindi ko po alam kung ilan po sila. Sa side naman po ng ina ko, ang alam ko po na limang asawa po si Hilda Coronel po, na yung last pong asawa niya ay kapatid po yata ng asawa ni Armida, si Reyna po, na gumawa po ng kwento na kesyo negosyante daw po siya. Isinara niya na daw po yung negosyo niya nang maging asawa niya si Hilda Coronel para maging full-time husband po yata, parang ganun. Itinago po yung katotohanan na isa po siyang miyembro ng sindikato, na kapatid po siya ng leader ng sindikato, na ang alam ko po yung leader ng sindikato sa pinakamalaking sindikato po dito sa Pilipinas is yung asawa po ni Armida, si Reyna, na director po ng porno movies po. So, sa dami pong nagpapanggap na anak ni Hilda Coronel, may isa po akong kilala po na nagpanggap po, o dalawa po yata sila, magkapatid po. Si Rosa Velasco Listana po at si Sarina Listana po. Nakita ko na po yung picture po dati nilang dalawa po, yung magkapatid. At napakita ko po ulit. Ito po si Sarina Listana. Nakapangasawa po siya ng isang Amerikano po. Siguro po dahil sa pagdadala po ni Hilda Coronel sa kanya sa ibang bansa po sa Amerika. Ito po yung asawa niya po, American po. Yan po si Sarina Listana. Ganyan po ang mukha ni Sarina Listana po kasi taga-bundok po kasi sila, mga Listana po dito sa Bicol. Pag dito po, pag taga-bundok, talaga pong hindi maganda yung itsura po. Marami pong taga-bundok na hindi magaganda po ang itsura. Yung masakit po sa mata tignan, nakakainis po at nakakaasar, nakakairita po yung mga mukha nila. Ito po si Rosa Listana po. Dito po kamukha po siya ni Nora Honora. Ito. Yan. Kasi po si Nora Honor, ang alam ko po, taga Barrio po siya o taga liblib na lugar o taga bundok po ng Iriga, Camarines Sur po ng Bicol Region 5 po. So, malaki po ang picture po. Ito po si Rosa Velasco Listana po. Sa Sarina Listana po, pinakita ko po na ay ito po, panganay po tong anak. At ito naman po si Rosa Listana po. Ito po yung picture niya. Kinuha ko lang po to sa Facebook po. Naghanap lang po ako. Dati po may mga picture po siya na pinapadala po sa akin kasi masulat po to dati sa akin eh. Nakilala ko po kasi to face to face po. Yan po. Nakilala ko po to face to face. Hinanap ko lang po sa Facebook. Ang gamit niya pong pangalan sa Facebook is Rosa Padilla. Dati po Rosa Riacosa Listana po yata, or
Sarina Reo Casa o Reo Casa, Rhea Cosa yata, Listana. Iba-iba po yung pangalan niya po sa Facebook. Kasi po, nanloloko po ito, manloloko. Miyembro din po ito ng sindikato po. Magnanakaw, manloloko, mamamatay tao po. Yun po ang alam ko. At puta po ito, si Rosa Velasco Listana. Pinambayad utang po ito ng ama niya na si Roberto Listana. Kasi si Roberto Listana po, nangutang po kay Robin Padilla. Yun po ang alam ko. Tapos di po nakabayad, ipinambayad utang po si Rosa Velasco Listana. Eto po, si Roberto Listana. Eto po. Nagpapanggap po tong attorney. Ito po yung ina po nila, si Amelia Velasco. Ito pong dalawang bata, hindi ko po alam kung sino po ang mga to. So, nakilala ko po si Rosa Velasco Listana sa Ilawag to Daraga, Albay po. Nung naninirahan po sila sa Bicol po, Region 5, Albay. Ito pong spelling po ng pangalan ni Rosa Velasco Listana. Bali po, trinihis ko lang po yung mga ano po. Ayan, Rosa Velasco Listana. Kasi po nang i-check ko po yung video ko po. Bali po ng ano po, baliktad po. Ganito po, ito po. Sinulat ko po ng maayos. Baliktad po pag binabasa ko. Kaya ang ginawa ko po, trinayos ko po sa likod. Ganyan. Rosa Velasco Listana. Ganun din po yung pangalan ko. Ayan po. Kasi po, ito pong bahay sa kung saan po ako nakatira ay may boarding house po. Mga borders po, may tinapon pong mga ganito wax paper po. So, ginamit ko po. Ayan po, Janet Matrona Ayala. Yan po yung baliktad. Yan. Pero pag binasa ko po, hindi po baliktad sa akin. Pero pag sa live video ko na po, baliktad na po. So, yun po, trinayos ko po. Sa likod po, para po pag inano ko po hinarap sa camera, mababasa po ng maayos. So, ito po. Janet Mikael. Bali po ang birthday ko po is ayan. June 4, 1975 po yung birthday ko. Ito pong June 4, 1975, kinuha po sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, first week of June po. Siguro po kaya nga po napakamalas ng buhay ko kasi po ang alam ko po, ang 4 po ay iniingatan po ng mga Chinese po na gamitin. Kasi po, malas po yun sa Chinese. Ang number 4 po. Ang alam ko po, di po nila ginagamit ang number 4 po. Kasi malas po. Pungsa-pungsoy po. So, sumulat. Ito po yung sumulat po ako. Sinusulat po. Binabasa ko po yung mga pangyayari po. Sana po ako. So, 50 years of age na po ako. Nag-live video po ako para may pagbigay alam sa mga magulang ko ang tungkol po sa akin. Kung magre-record po kasi ako ng video, hindi po ito mag-upload sa Facebook. Sa haba po o tagal ng video ko. Pinapa-edit ko, pinapa-compress po yun ng Facebook. Pinapabawasan po yung video kasi ang haba to po. So, ito po ang tanging parang para po kahit magtagal po ako sa pagbibideo ay okay lang po. Anak po ako ni Hilda Carnal at Baldo Mara po. Picture po ni Hilda Carnal. Ito po si Hilda Carnal po. Yung artista pong Hilda Carnal. Yun po ang mother ko. At si Baldo Mara po. Ewan ko po kung kilala po siya. Kasi po ako, bali po. Yan po si Hilda Carnal. Kasi po dati may picture po niya ako. May picture po ako na picture ni Hilda Carnal po. Kasi po yung kumuko po sa akin. Humingi po sa kanya ng picture bago niya po ako iniwan.
So, ibinigay po yun, hiningi po yun ng foster father ko po na dating artista po na si Ed Finland po. Si Ed Finland po, patay na po. Ito po picture niya. Kinuha ko din po ito sa Google po. Nanap ko po yung pelikulang Heidi kasi po nakatambal niya po si Hilda Coronel po sa pelikulang Heidi po. Ayan po si Ed Finland. Medyo kamukhang po yata siya ni Albert Martinez po. So, may pelikula po sila ni Hilda Coronel. Heidi po ang pamagat. Capital H A Y D E E po. Or in bold letters po. H A Y D E E po. Double E po. So, ito naman po si Baldo Maro po. Si Baldo Maro po ay isa po siyang, ang alam ko po sa pagbabasa ko po tungkol po sa kanya sa Google po. Sinerch ko po kasi. Siya po isang scriptwriter, producer po yata, director po, stuntman po. May mga na-meet po akong stuntman po sa Maynila kasi sa paghahanap ko nga po sa father ko at sa mother ko. Bali po, may nakilala po akong stuntman si Totoy Lapid po or kilala po siya sa tawag na Totoy Agustin. Kinikilala po siya sa tawag na Totoy Lapid po kasi ano po siya po yung nagdodouble kay Lito Lapid. Kaya lang wala na po siya yata, hindi na po siya yata stuntman kasi po parang na-aksidente po yata siya sa isang pelikula po. So, tumigil na po siya. Tsaka wala na po yung wala na po si Fernando Paul Jr. Nakarating po ako dun sa mga tambayan po ng stuntman sa paghahanap ko po sa magulang ko. Nakalimutan ko po kung ano po yung tawag ng lugar na yun. Malapit po sa Quiapo. Yung lugar po na yun, natambayan ng mga stuntman po. Kung saan po nagtatambay sa Fernando Paul Jr., kung saan po ginagawa yung mga pelikula po nila Fernando Paul Jr. po. Nakarating po ako doon. Kaya lang po, mahina na po yung hindi na po yata nagtatambay doon madalas yung mga stuntman kasi po patay na nga po si Fernando Paul Jr. Pero po ang line-up director po ng mga stuntman, ang alam ko po si Baldo Maro po that time. Ano po yun? 2008 po, bago po ako pumunta po ng Kuwait kasi nag-domestic helper po ako sa Kuwait po. 2 years and 9 months po ako sa Kuwait nagtrabaho bilang domestic helper po. Ang domestic helper po ay housemaid po sa ibang bansa. So, naglalaba po ako, nagluluto, naglilinis, namamalansya. Yun po ang trabaho ko po sa Kuwait for 2 years and 9 months. Nag-alaga din po ako ng mga bata po, mga British po, sa unang employer ko po, sa Korean Kuwait po. Al Korean Kuwait po. Bali po, 3 years old yung isa, 5 years old yung isa, at 14 years old po yung mga alaga ko po. Tatlo po sila. Sa pangalawa pong employer kasi pinagpantahan po akong papatayin ng nag-iisang kapatid na babae ng employer ko pong lalaki, si Hisham Alhadad po. Bali po, yung kapatid niya po si Doha. Pinagbantaan po akong papatayin at papadala daw niya po ako dito pabalik sa Pilipinas sa pamilya ko na nasa loob po ng selyadong casket po. Ang casket po ay kabaong. Ilalagay niya daw po sa selyadong casket na bangkay, patay po. So, nagpabalik po ako sa agency po sa Kuwait, sa Al-Maraki agency po ng Hawali Kuwait po. Ibalik po ako doon ng employer ko, automatic po, nagkaroon po ako ng amo. Ang pangalawa ko pong amo, yung kapatid po ng, may-ari po ng agency po na pinanggalingan po sa Kuwait po. Sister agency po ng Mother's Way agency po dito sa Pilipinas po. Kasi Mother's Way agency po ako galing. So, naka 2 years and 8 months po ako sa Kuwait. 2 years and 9 months po. So, sa unang employer ko po, 4 months po ako. Nagtrabaho po ako doon September 6 to January 6, 2000. September 6, 2008 to January 6, 2008. So, automatic po ng
January 6, 2009, may bago po akong employer po na kapatid po ng may-ari ng Almaraki Agency po. Si, ano po, ano pong pangalan? Ahmad Shehab po. Or Shehab Ahmad Almaraki po. Yun, taga Al-Fayha, Kuwait po. So, sa Al-Fayha, Kuwait po, tumagal po ako ito ng 2 years and 5 months po. Kaya 2 years and 9 months po ako sa Kuwait. So, ex-abroad po ako. Hindi na nga po ako balak ko pong bumalik. Hindi nga po, balak ko po sana magtanong dun sa mga manghuhula po sa Quiapo po. Dun po, balik ko nakilala po si Totoy Lapid na baka po pwede din po ako maging manghuhula. Marunong din po kasi ako. Pero po, sa palm lang po, palm reading. Kamay lang po. So, nang mawala po si Totoy Lapid po sa showbiz, nang hula na po siya. Naging manghula po siya sa Quiapo. Yun po ang alam ko. Kasi doon ko po siya nakilala. Bali po, nag-try lang po kung totoo pong manghuhula. Yung mga manghula doon, nagpa-palm reading po ako. Nang marinig po ni Totoy Lapid yung pangalang Hilda Coronel at Baldomaro, dahil binanggit ko po dun sa babae po ng manghula na nilapitan ko at nagpahula po ako. Paano man daw po akong naging anak ng Baldomaro kasi siya daw po isang stuntman. Siya daw po si Totoy Lapid na nagdo-double daw po kay Lito Lapid po. So, nagpatulong po ako doon. Baka po sabi ko, kilala niya po si Baldomaro. Line up director nga daw po nilang mga stuntman si Baldomaro. So, nag-iwan po ako sa kanya ng picture bago po yung araw ng flight ko po papuntang Kuwait. Nang bumalik po ako galing Kuwait after 2 years and 9 months, kinukuha ko po yung picture ko. Bali po sabi niya, wala na daw po sa kanya, nasa ama ko na daw po yung picture ko daw po. Wala lang po dito hindi ko lang po na-misplace ko po kasi yung mga pictures ko po, papakita ko po sana yung picture ko po na iniwan ko po kay Totoy Lapid. Pag nakita ko po, bali po mag-live po ako na ipapakita ko po yun. Marami po kasi akong nilapitan ng mga mga tao po para po nagpakasakali po ako makapanawagan o makaingin po ng tulong na makita ko po, makasama, makausap si Hilda Coronel po. Pero po hindi po ako natulungan. Umpisa po dito po sa Bicol, lumapit po ako sa Inquirer, Legazpi City. Pero po, hindi po nila ako natulungan hanggang sa yun na po yung araw na pagpunta ko po sa Maynila kasi katabi lang po ng Mother's Way Legazpi po agency yung Inquirer Legazpi po. Magkatabi lang po sila. Isang building lang po dito sa Legazpi. So, nang mag-apply po ako sa Mother's Way, pumunta din po ako sa Inquirer na humingi nga po ng tulong na baka pwedeng makapanawagan po sa pamamagitan ng dyaryo po ng Inquirer na hindi na po ako magbabayad kasi napakaliit lang pong article po. Basta maliit lang po. Siguro po ganito po kalaki. 10,000 po ang bayad sa pananawagan. Wala pa po noon po yata na Facebook. Wala pa po yata that time, 2008. So, yun po. Sabi po ng mga taga-Inquirer, papaalam daw po nila sa Inquirer Manila kung papayag po na makapanawagan po ako ng libre. Kaya lang po hanggang sa dumating po yung araw ng pag-alis ko po ng Bicol po na kailangan ko na po mag-training po sa agency sa Manila po, sa Pasay, sa Gamban, Cabrera, Pasay po. Kailangan ko na pong mag-training po sa agency. Kailangan ko na pong pumunta kasi magpipilos po ako, mag-OWA, mag-aaral po ako ng Arabic po sa OWA Pasay po. Tapos po magte-TESDA po ako. Mag-aaral po ako ng household course sa TESDA. Tapos magte-TESDA assessment. Tapos magme-medical po ako.
So, marami po akong inaayos sa Maynila po bago po ako nakapagtrabaho po sa Kuwait. May pending nga po ako dati sa medical po eh. May pending po ako that time sa medical yung sa dugo ko po. Kasi po, ano po, bali po yung hemoglobin ko po bagsak. Yun po ang pending ko, yung hemoglobin. Pasado po ako sa lahat ng medical, maliban po sa hemoglobin po. So, kailangan ko pong makapasa sa hemoglobin para po marilisan po ako ng medical certificate po na fit to work po para makapag-flight po ako papuntang Kuwait po. So, yun. Ito po, pina-enlarge ko po yung ID ko. Pina-print ko po. ID ko po to sa ayun, humid ID po. Ayan po. Picture ko po. Ayan po, malabo. Tapos, sa pangalan ko po. Ayan, klarado po. Ayan po, pangalan ko po. Mali. Ayan, love, Sharat Madrano po. Ayan. Humid ID po. So, yan po. Yung firma ko po sa meron pa po akong isang PIL ID po or national ID. Ayan po. Medyo manas po yung mukha ko that time kasi po hospital po ako eh. Pandemic po. Sa hospital po ako, nagmanas po ako kasi po naubusan po ako ng dugo dahil po sa mayoma. Kasi hindi ko na po alam yung condition ko po sa mayoma. Kasi mahal po yung check-up. 600 po. Tapos sa tagal po nung hindi po ako nagpapacheck up mula po 2019, kailangan ko naman po magpa-ultrasound ng 1.6 or 1.8 yata. Wala po ang pera ng isang po is, 1,000 weekly po. Yun lang po ang pera ko na tinatawag na loans ng hina ng ex-sleeping ko. Kailangan po pong magpasalamat. Ang ko papunta ng utang na loob po yun. Akala ko po sahod ko. Akala ko po kinagkilala po nilang katulong ko dito sa bahay. Hindi daw po katulong. Kasi hindi nawala po ako living partner na living ko po. So, kinikilala ko pong katulong po kasi yung trabaho ko po dito, yung mga ginagawa ko po dito, pang katulong po. Naglilinis ng bahay, tumutulong po sa kusina, magluto. Yun po. Nagpapakain ng mga bata. Tapos pag gusto po akong utusan ng kapatid ko na babae ng ex-live-in ko, ang ginagamit niya po yung pangalan ng nanay niya po. Sabi ni nanay, paplansya daw po kung ganito, na gano'n, ganyan. Gawin mo to, gawin mo yan. So, ang ano po, pangkatulong po yun, di ba? Pero po, hindi po nila ako kinikilala ng katulong po. Yung 1,000 daw po na binibigay sa akin weekly is allowance ko daw po. Hindi po sahod. So, dami po ang ginagawa ko dito. Mabigat din po kasi malaki po yung may boarding house. Parang mansyon kalaki po
kasi ilang kwarto po. So, 3-story building. Inano ko po yung birthday ko po. Ay. June 4, 1975. Kasi ito po nagpapanggap na anak daw po siya ni Hilda Cornell. Ang birthday niya po is ayan po, January 6, 1974. Sa month po na yan ng 1974, hindi pa po buntis si Hilda Cornell. Pinagdalang taon niya po ako, October 1974 po. At ipinanganak niya po ako June 1975. So, yun po. So, ito pong pagla-live video ko po, ito po ang time para po kahit magtagal po ko sa pagbibideo, okay lang po. So, 1974 po, nagkaroon ng relasyon si Hilda Cornell at Baldomero. Nabuntis po ni Baldomero si Hilda Cornell, 1974 po. Ngunit hindi po pinragutan ni Baldomero si Hilda Cornell. So, dahil doon, naikwento ni Hilda Cornell sa pinaniniwalaan nito na kinikilala ni Hilda Cornell na isang kaibigan na direktor na siya nga ay buntis na hindi tinanggap ni Baldomero ang pagdadalang taon niya. At mga magulang nito ay hindi rin alam ang tungkol sa pagbubuntis niya. Magulang po ni Hilda Cornell. Nakaisip ang direktor na si Cabalagtas po yata ang pangalan. Cabalagtas ang pangalan ng direktor po. Ang pumasok na idea sa direktor ay kailangang magtago si Hilda Cornell sa Bicol Region 5 sa lugar ng dating artistang si Ed Finlan po. Nagsalita ang direktor kay Hilda Cornell na magkita sila sa susunod na araw po. Magdala daw po siya ng gamit, mga damit at pera upang ihatid siya sa lugar ni Ed Finlan. Kinabukasan nga po ay nagkita muli ang direktor at si Hilda Cornell at nagpunta po sila sa Bicol Region 5 po, ang lugar po ni Ed Finlan. Ito po ang picture po ni Ed Finlan, yung pinakita po sa inyo kanina. Ano po yung dating artist. Yan po, si Ed Finlan. Ang tawag ko po sa kanya, papa po, kasi foster father ko po siya. Foster child lang po kasi ako. Ang foster child po ay, ibig sabihin po, wala pong adoption papers po. So, kung tutusin po, hindi po ako legal adopted child. Pero po, dala ko po yung apelyado po ng foster parents ko po, both sides po. Kasi middle name po, yung apelyado ng foster mother ko po, and surname ko po, yung apelyado po ng foster father ko po. So, dinala po ng Director Hilda Cornell sa Region 5 sa Bica, Legazpi City po ng Albay ng Bicol Region 5. So, doon po dinala ng Director Hilda Cornell. Nagpunto po sila sa bayan ng magulang ni Ed Finlan po, ng family po ni Ed Finlan. Ngunit na magtanong sila tungkol kay Ed Finlan kung nasaan ba ito, ang sabi ng napagtanungan nila ay wala doon si Ed Finlan. Na ito ay may asawa na, ngunit sinamahan naman sila or pinatid sa kung saan nakatira si Ed Finlan at asawa nito at isang anak. May isang anak po si Ed Finlan nang magtago po si Hilda Cornell sa Bica, Legazpi City. Nakita naman agad nila si Ed Finlan sa di kalayuan sa bahay ng magulang nito. Nakatira si Ed Finlan sa pinsan ng ina ni Ed Finlan. Kasama nito ang asawa at isang anak na babae. Kinausap nila si Ed Finlan at sinabi ang problema ni Hilda Cornell na si Hilda Cornell ay buntis na si Baldomero ang nakabuntis dito at hindi tinanggap ni Baldomero ang
pinagdadalang taong Hilda Cornell. Hindi alam ng mga taga-showbiz na mga magulang ni Hilda Cornell ng publiko ang tungkol sa pagbubuntis ni Hilda Cornell na yan ang dahilan kung bakit sila ni Hilda Cornell ay nandoon nga sa Biga, Alagas, City. Si Valdemaro po, nang ipaalam ni Hilda Cornell na buntis siya, ay nag-isip or sinabi niya po sa kanyang sarili na kung pananagutan niya si Hilda Cornell at ang pagbubuntis nito ay mapofokus ang oras, buhay, atensyon niya sa bata at kay Hilda Cornell. Ang kanyang pangarap na maging direktor, balang araw hindi na mangyayari, hindi na matutupad. So pinili niya ang pangarap niya instead kay Hilda Cornell at ang pinagdadalang tao nito. Kung kaya't nandun na sa sitwasyon na sila ng kaibigan niyang direktor, sila Cornell po at yung kaibigan na direktor ni Hilda Cornell ay nasa harap ng dating artistang si Edwin Lan. Nakiusap ang direktor at si Hilda Cornell na kung pwedeng manatili or tumira or magtago sa lugar na yon ni Edwin Lan. Nakiusap si Edwin Lan sa tiyuhin niya tungkol kay Hilda Cornell at pumayag ang tiyuhin nito. December or bago mag-December 1974, nasa lugar ni Edwin Lan si Hilda Cornell. Lumipas ang ilang araw. Sorry po. At dumating ang June 1975, bago pa man ang panganak ni Hilda Cornell, nagtanong si Hilda Cornell sa asawa ni Edwin Lan na si Lilia Matrona kung may alam ba itong ospital. Oo ang isinagot ni Lilia Matrona. Si Lilia Matrona ang tumutulong kay Hilda Cornell sa araw-araw na buhay sa Bicol, sa Bicalagas City. Nang dumating ang araw ng panganak ni Hilda Cornell, sinamahan ni Lilia Matrona si Hilda Cornell sa Immaculate Conception Hospital sa Daraga, Albay. So may kalayuan po yun sa biyahe. Siguro mga 1 to 1.5 hour po ang biyahe po kung pahintong ng jeep. Pero po siguro, pwede po 45 minutes po. Kung hindi naman po hinto po yung sasakyan. May sarili pong sasakyan, baka 30 minutes drive po, pwede po. Or po, siguro napakabilis na po yung 30 minutes. Nanganak po si Hilda Cornell first week of June 1975. Ang isinilang niya pong anak ay babae, so ako po yun. Ako po yung isinilang niyang anak na babae. Sa birth certificate ko po, ang birthday ko ay June 4, 1975. Ang June 4, 1975 ay kawalang po ni Ed Finland. Dahil ng panahon ng ako ay sinilang ni Hilda Cornell ay wala pong kalendaryo or calendar ang mag-asawang Ed Finland at Lilia Matrona. Dahil po sa hirap po sa buhay ang mag-asawang Ed Finland at Lilia Matrona na siyang dahilan kung bakit wala silang kalendaryo. Ang dati pong artistang si Edwin Lan ay isang magsasaka nang siya po ay umalis sa showbiz. So sa hirap po ng buhay or dahil po siguro sa layo ng bigas sa sentro ng Legazpi City or proper po ng Legazpi, ay wala po silang nahingi or hindi po sila nabigyan ng calendar po or calendario po. Dito po kasi ang mahirap umaasa na magkaroon ng sariling calendar po or calendario nabigay ng mga tao po na may negosyo na kapag pumili ang sinuman, ito ay giveaway or regalo po. Hindi po katulad ngayon na ang kalendaryo ay pwede nang bilhin kahit saan na hindi naman mahal, kundi kaya naman bilhin ng kahit na mahirap lang. So dahil po hindi alam ni Edwin kung ano ang exact date ng birthday ko, na ang palatandaan niya ng mga araw ay ang buwan ng pagtatanim at buwan ng pag-ani ng pananim. Sa natatandaan niya, ang kapanganakan ko, sabi niya sa akin, ay nang nabubuhay pa po siya, ang palatandaan niya ay nasa first week of June ng birthday ko. Kung kaya sa birth certificate ko ay June 4, 1975 ang kapanganakan ko, siya ay kumuha ng number sa first week of June, ang number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po ng first week of June po. Pumili po doon yung foster father ko po na si Edwin Lan na ilalagay pong number ko sa birthday ko po para po mayroon po akong birthday sa birth certificate ko po. So, ang nilagay niya po ay ang 4th June
June 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 po. June 4, 1975 po bilang petsa ng kapanganakan po sa birth certificate ko po. Iniwan po ako ni Hilda Carna 1 week or 2 weeks old. Baby lang po ako. Hindi na po siya bumalik matapos niya po akong iwan. June 1975 po. So, abandoned child po ako ni Hilda Carna. Fully abandoned child po yata. So, wala po siyang sinustento po sa akin. Hindi po niya ako sinustentohan kahit kailan po. Walang pera, walang gamit, walang damit, walang pagkain, wala po lahat. Hindi niya po ako pinag-aral, hindi niya po ako nabigyan ng matitirahan. Ay, wala po. Kahit ano po wala. So, totally abandoned child po ako. Maging ng ama ko pong si Valdemaro ay abandonado po ako. Magmula po nang ako ipagdalang tao ng ina ko Hilda Cornell. Magmula po 2nd week of June or 3rd week of June until present po, abandoned child po ako ni Hilda Cornell at Valdemar po. Ng both sides po ng parents ko po. Both parents ko. Ang alam ko po, marami pong nagpapanggap at napagtagumpayan na sila daw po ay mga anak ni Hilda Cornell at Valdemaro. Hindi ko po alam kung ano pong klaseng utak meron ng magulang ko. Ang alam ko po si Valdemaro po ay isang prinsipe. Siya po ang the only one prince of Egypt po. Yun po ang alam ko. Ang ama niya po ay ang king of Egypt po. At ang ina niya po ay ang the queen of Egypt po. Meron pong kapatid si Valdemaro po. Sa kaalaman ko po, ang nag-iisang prinsesa po ng Egypt. The only princess of Egypt po. Isang babae po ang kapatid niya. Wala po siyang kapatid na lalaki. At nag-iisang kapatid na babae lang po. Meron po siyang kapatid. So, yun po. Si Valdemaro po kaya po nandito po sa Pilipinas kasi pong alam ko, ang Egypt po, pinapasok po ng terrorist lagi na gusto pong sakupin po ang Egypt, lalo-lalo po yung Kingdom of Egypt po. Saan po nakatirang pamilya ni Valdemaro po sa Egypt. So, dahil po nag-iisang prinsipe po, the only one prince of Egypt po si Valdemaro, ang alam ko po, itinago po siya dito po sa Pilipinas. Dahil po, ito pong Pilipinas, di po iisipin po ng mga terorista na dito po itatago ang nag-iisang prinsipe po ng Egypt, ng hari po ng Egypt po, ng pamilya po ni Valdemar po. So, wala po sa isip po ng mga terorista. Yung prinsipe po ng Egypt, nandito po sa Pilipinas. Pero po, hanggang sa tumanda na po si Valdemar po dito, nandito pa rin po siya. Siguro po hanggang po sa pagtanda niya, pinapasok pa rin po ng terorista po ang Egypt. Kaya hanggang ngayon po, nandito pa rin po siya. So, siguro po, dahil nga po nandito siya, ibig sabihin po, buhay pa po ang ama niya pong hari. Kasi po, pag namatay po ang ama niya pong hari, kung mapapasok po yung Kingdom of Egypt at mapapatay po ng mga terorista po ang ama niya po na King of Egypt po, ay siya po ang uupong King of Egypt po. Kaya nga po siya itinago. So, yun po ang alam ko kay Valdemar po. So, yun po. Ang alam ko po marami po nagpapangat ng napagtagumpayan na sila daw po ay mga anak ni Hilda Cornell at Valdemaro. Samantala, sa kaalaman ko po, I'm the only child of Hilda Cornell at Valdemaro. Ang mula po ni pagbuntis at panganak po ako ni Hilda Cornell ay hindi po nagdalang tao muli at hindi po nanganak muli si Hilda Cornell. At si Valdemaro po magmula ng mabuntis si Hilda Cornell at isinilang ko nito ay wala pong ibang nabuntis na babae ang ama kong si Valdemaro maliban sa ina kong si Hilda Cornell po. So wala pa akong kapatid. Only child po. Ibig sabihin, nag-iisang anak lang po. Meron po akong alam na may kinikilalang anak si Hilda Cornell. Napakarami po nilang nagpapanggap at lahat po ay nagtagumpay po sa pagpapanggap. Kinilala po silang lahat ni Hilda Cornell na anak
po o mga anak. Nandyan po si Les Longa, Jody Santa Maria, Yula Valdez, Angelita Bayari, Bamboo, Piola Pascual, James Reed, Main Mendoza, Pops Fernandez, Geneva Cruz, Cheryl Cruz, na sila po yung mga anak ni Nora Honor. Marami pa sa mga anak ni Nora Honor na pinaampon kay Hilda Cornell at sa 4 po yatang bansa din nila ni Hilda Cornell itinago ang mga anak ni Nora Honor, maging po ang mga anak po ni Lizelle Sicangco, Rosana Rose po yata. Pinaampon din po kay Hilda Cornell. Kagaya po ni Liza Soberano, Carla Abellana, yun po. So marami po na nagpanggap po na yung po tinago na po ni Hilda Cornell sa 4 pong bansa ng bloodlines niya po. Si Hilda Cornell po kasi ay 4 po ang bloodlines niya po. May lahi po siyang American, Brazilian po ang pangalawa, yun po sa side ng ina niya. Sa father side niya naman po, ang bloodlines niya po is Australian and British po. Si Baldemaro po, ang bloodlines po ay 4 din. Sa mother side niya po, ang bloodlines niya po is half Jordanian po and half Indian po. Pero yung queen po na mother niya nga po ay ang birthplace po is Egypt. Pero po ang dugo niya po is half Jordanian, half Indian. And the king po of Egypt po, ang father po ni Baldemaro, ang alam ko po is half Egyptian and half Palestinian po. Yun po ang 4 bloodlines po ni Baldemaro. About what sides ng parents ko po, wala pong lahing Pilipino. Ang mata ko nga po, nagharap po ako sa mga Madrona at Ayala kung may kapareho pong kulay yung mata ko. Kasi po ang mata ko po, yung loob po ng mata ko is brown. Yung gilid po ng mata ko po sa labas, yung labas po ng kung sa lining po ng labas ng mata, is blue po ang mata ko. So nakakita po ako ng katulad ng kulay ng mata ko. Sa Kuwait po, yung mga alaga ko pong British. So British eyes po pala ako yung mata ko. So, sa lahat ng mga nakita ko po na kulay ng mata, dun lang po pala ako makakahanap ng katulad ng kulay ng mata ko sa British po. Kasi yung mga alaga ko po sa Kuwait, yung sa una ko pong amo, British po yung mga alaga ko. Kaya yung kulay po ng mata nila, katulad po ng kulay ng mata ko. So, yung mata ko po, yung kulay ng mata ko, naman ako po siguro sa kulay ng mata ni Hilda Cornell po. So, yun po. So, yun po. So, may sinula po ako dito. Sa side naman po ni Lisa Sicangco, ang pinaampon po kay Hilda Cornell, sina Liza Sobrano, Carla Abellana. Marami po sila, pero nakalimutan ko po ang mga pangalan po. Meron man po na hindi taga-showbiz. Dito po sila sa Bicol nang galing. Sila po ay magkapatid na sabi nila, sila daw po ay isa sa mga ako. Sila po ay sina Sarina Velasco Listana at Rosa Velasco Listana. Kinikilala po nila ang san nila na ako daw po sila. O sila daw po ay ako. Ang origin po ni na Rosa Velasco Listana ay ang sa mother side po nila ay Namantaw Daraga Albay. Bundok po yun. Katabi po yun ng Anislag Daraga Albay na origin naman po ng ama niyang si Roberto Listana po ang ama po nila. Velasco Listana po at Rosa Velasco Listana. So, ang lahi po ng ina nila at ama nila ay mga taga-bundok po. Kaya po yung mukha po ni Rosa Listano po at na Listano ay pang taga-bundok po. Ang mga Listano po ay kinikilala nila ang kanila na bawat miyembro ng kanila ay mayaman. Pero dito po sa Bicol, ang narinig ko lang kung kumikilala mayaman sa kanila ay yung ina po ng ex-living ko dahil tinanong ko kung mayaman po ang Listana.
Kasi gusto ko pong malaman kung kinikilala niya po bang mayaman ang listahan. Sabi niya, oo daw. Kasi po ako, hindi ko po kinikilala mayaman ang listahan. Kasi po yung foster also po na kapatid ni Lilia Loba Matrona ng foster mother ko po ay tiyuhin po ni Rosa Velasco Listana. So nakatira po yung pamilya ni Susan Loba Matrona at Domingo Listana sa lupa po na dapat po ay sa foster mother ko. So bakit po kung mayaman po ang Listana, bakit po walang sariling lupa si Domingo Listana na dapat doon niya po itirang pamilya niya, di po ba? Hindi po dun sa lupa na dapat para po sa foster mother ko po. Hanggang po sa mamatay na po yung foster mother ko, si Lilia Loba Matrona. Hindi niya po natirhan yung lupa po niya. Ipinahiram po kasi ng ina po nila yung lupa kay Susan Matrona. Kasi po, pinaalis po sa Ilawod to Daraga Albay si Domingo Listana at Susan Matrona yung pamilya po. Yung dahil ibibenta na daw po ng may-ari yung lupa. Kung mayaman po si Domingo Listana, dapat po binili niya po yung lupa. Kasi po sa law po, sa batas po tungkol sa lupa, ang unang-una pong pwedeng pumili kung ibinibenta po yung lupa ay yung nangungupahan po, yung nakatira. So may pera po si Domingo Listana, bakit po hindi niya po binili yung lupa? Di po ba? Siya yung unang-unang may rights na bumili po ng lupa na yun. Tapos po nang humihingi po si Susan Loba Matrona po ng tulong po sa biyanan po sa magulang ni Domingo Listana, wala pong naitulong. So, dapat kung mayaman po sila, dapat po, nabigyan na po ng tulong po, natulungan po si Susan Matrona. Nabigyan po sana ng lupa na matitirhan po, diba? Then may pampatayo naman po ng bahay. Nagpatayo po sila dun sa lupa po ng foster mother ko po. Nagpatayo po sila ng bahay. Hanggang ngayon po doon po sila nakatira. Patay na po yung foster mother ko. Di pa rin po sila doon umaalis. So, paano ko pong kikilalaning mayaman ng Listana? Tapos po ako, minaltrato po ni Domingo Listana at Susan Matrona. Ginawa po nila akong katulong tapos wala pong sahod. Wala pong binibigay sa akin na pera. Bilang kita ko po, wala. Kahit 1 centime po, wala. Ewan ko lang po dito sa mga taga-Bicol po. If may kumikilala po sa kanila na sila nga po ay mayaman. Ako po kasi isa sa residente ng Bicol, Legazpi City. Hindi ko po kinikilalang mayaman ng Listana kasi po, nang ako po ay 10 years of age po, ako po ay kinuha ng asawa ni Domingo Listana sa araw ng libing ng ama ni Susan. Hindi ko po yung alam sa po. Hindi po ako nakakapag na kaano. So, nang 10 years of age po ako, po yung sa alarm ko, hindi ko po makita. So, yun po.
Yung ano. Hello. Hello. So, hindi ko po kinikilalang mayaman ng listana po. Kasi po nang ako po ay 10 years of age po. Hello. Nang ako po ay 10 years of age po. Hello, hello, hello. 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 Hello, 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 hello. Gumamit po ako ng earphone kasi po hindi ko po naririnig yung record ko kapag nagre-record po ako. O narinig yung boses ko ang hina po. So, nang ako po ay 10 years of age po, ako po ay kinuha ng asawa ni Domingo Listana sa araw ng libing ng ama ni Susan Lopa Matrona po. Nasawa niya po ay si Domingo Listana, natiyuhin ni Rosa Velasco Listana at Sarina Listana. Matreatment po ang nangyari sa akin sa mag-asawang Domingo Listana at Susan Matrona. Kinuha po ako ni Susan Matrona, kasama niya that time ang asawa niyang si Domingo Listana taong April 1985 po. Araw po ng libing ng ama ni Susan Matrona po that time. Ang sabi po sa akin ni Susan Matrona nung makita niya po ako na papuntang kusinang bahay nila ay tinawag niya po ako at ipinakilala niya po ako sa katabi niya pong lalaki. Pinakilala niya po ako sa asawa niyang si Domingo Listana at sabi niya po kunin ko daw po ang mga gamit ko dahil isasama niya po ako sa pag-uwi nila ng asawa niya dahil wala daw siyang kasama, mag-isa lang daw po siya at naboboring daw siya at siya na daw ang magpaparal sa akin. Dahil po kalalaya ko lang sa ako po ay kinulong ng kapatid ni Susan Matrona na si Arsenio Matrona Jr. Magmula po ng magti 3 years of age po ako till 9 years of age po ako. Grade 3 na po ako nang makalaya. Kung kaya't nang ako po ay kunin at maltratuhin ni Susan Matrona at Domingo Listana ay 1 year pa lang po akong malaya. Nang nasa puder na po nila ako, ang napansin ko po ay pinaalis po nila ang isa sa mga waitress sa negosyo na kantina na beer house ni Domingo Listana po.
Ipinalit po nila ako sa nawalang waitress ng mga unang araw ng buhay ko sa puder ni Susan Matrona at Domingo Listana. Ako po ay pinapatulog nila sa loob ng kwarto nila na ang tulugan ko po ay folding bed po, gawa sa kahoy. Hello. Gawa sa kahoy ang sahig ng kwarto nila, yero ang bubong, kahoy ang dingding at hindi air condition ng kwarto. So, paano po ako maniniwala na mayaman ang Listana? Nang umalis po ang isa sa mga waiters sa maid's quarter po ako natulog sa taas ng double deck na kahoy na higaan na yero ang bubong na walang kisame. Napakasikip ng kwarto na walang electric fan. Hindi ako makatulog ng maayos sa sobrang init at lang na masikip kwarto malapit pa sa kanal at kulungan ng baboy. Nakatabi ng pinapaupahan ng bodega. May kaya ngayon siguro na matatawag ang tiwi ni Sarina Listana at Rosa Listana. Dahil ang negosyo ng tiwi niya ay pinagsamang boarding house na gawa sa kahoy at yaro ng sakay. Simento din po. Merong bodega rin pinaupahan, skipper sa pangalang kantina at the same time ay beer house. May maliit na sari-sari store at may alagang baboy at merong pinauupang maliit na lugar katabi ng skipper's place. Ako po ay pinagtrabaho ng mag-asawa sa skipper's place na kahit isang sentimo or 1 centavo po ay hindi nila sinahuran. Di po ako sinasahuran. Wala po kita. So, ang tawag ko po sa nangyari po sa akin sa pader ni Susan Matrona at maltreatment po, pagmamaltrato po. Nagtatrabaho po nila ako ng waitress po nila. May sahod na nakikinabang po sa tip. Ako po kahit tip wala, di po ako nakikinabang kasi hindi ko po pinapakialaman yung tip. Ang kumukuha po ng lahat-lahat po yung waitress po nila ng pangalan Ligaya po. So ako po di po kayo nahatian. Sabi po ni Susan Matrona, pinaghahatiin daw po ng nagtatrabaho sa lugar na yun. Ang tip, kaya Ligaya nagtatrabaho at si Ligaya lang po nakikinabang sa tip. Ewan po kung hinahatian po yung cook po at assistant po. So, yun lang po sa ngayon. Doon ko pala nakaya si Rosa Blasco sa lugar na yun sa Trabay po yung skipper's po. Doon sa loob ng compound ng skipper's place, doon ko po nakilala si Rosa. Siguro po naririnig niya po nag-uusap po kami sa metro na si po. Kasi po may bakot po yung katabi pong lugar na upend ako ng bahay, doon po pa yung pamilya ni Rosa Blasco-Listan po. So, yun po. Yun po yung dahilan kung bakit po siya nagpunta po sa lugar na yun. Siguro po nakita po kami siyang dinig niya ang kuusap ni Susan Matrona. So, pinakalala po siya sa akin ni Susan Matrona, pamangkin ng asawa niya na siya po si Rosa. So, dati po sumusulat po sa akin si Rosa Listana. So, dahil po ayoko po sa presence niya po, lahat po ng mga sulat niya, ang sagot ko po, diplomasya po mga salita. Mga pang-insulto po na pinahali po sa salitang diplomasya. Kasi po para sa akin, ito po pinaka-the best na pang-insulto. Ang salitang diplomasya po. Magagandang salita na pang-insulto. Kung marunong pong umintindi o manawa ang tao, salita pong diplomasya na pang-insulto na po yung mga maririnig po. Kaya lang po, yung mga sulat ko po, cards po na pinapadala kay Rosa Listana,